Kamusta sa inyong lahat? Ngayon, pag-uusapan ko ang tungkol sa allergy sa pagkain. Kaya ano ang allergy sa pagkain? Ito ay ang abnormal na reaksyon ng immune system sa pagkain na kinukonsumo ng isang tao. Kaya kapag kumain ng isang tao ng isang pagkain, kinikilala ito ng katawan bilang isang pathogen na magdudulot ng sakit. Kaya't sinusubukan nitong atakihin ito at alisin mula sa katawan. Kaya ang pamamaga o mga inflammatory mediators na inilalabas ng immune system ay magdudulot ng mga sintomas na nagreresulta sa allergy sa pagkain. Kaya kung ito ay banayad na sintomas, maaaring makaranas ang pasyente ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagkahilo, pantal, pangangati, at mga rashes sa buong katawan. Ngunit kung ito ay humantong sa malubhang reaksyon, ito ay tinatawag na anaphylaxis at maaaring makaranas ang mga pasyente ng bronchospasm. Iyon ay kahirapan sa paghinga, pagbaba ng oxygen saturation, pagtaas ng tibok ng puso, pagbaba ng presyon ng dugo, pamamaga ng labi, pamamaga ng dila, pagsikip ng lalamunan o minsan pagkawala ng malay. Kaya kapag ang isang pasyente ay dumating sa emergency na may alinman sa mga sintomas na ito, kami, ang mga doktor, ay nag-diagnose nito sa klinikal na paraan. At kami ay naglalagay ng tinatawag na injection epinephrine o antihistamines o steroids. Ang unang atake ay karaniwang banayad dahil ang iyong immune system ay natukoy na ang partikular na antigen at gumagawa ito ng mga antibodies laban dito. Ngunit kapag kinain mo muli ang parehong pagkain, handa na ang katawan sa mga antibodies at agad itong inaatake na nagreresulta sa isang matinding reaksyon na maaaring maging banta sa buhay. Ang pinakamainam na paraan upang maiwasan ang mga ganitong reaksyon ay iwasan ang pagkain, partikular na pagkain o ng tuluyan. At kung hindi maiiwasan, maaari kang pumunta sa emergency at magpagamot sa doktor. May ilang mga pagsusuri na makakatulong sa iyo na matukoy ang pagkain na nagdudulot ng alerhiya sa iyo. Kadalasan, ang mga pagkain na nagdudulot ng alerhiya ay gatas, itlog, mani o iba pang mga mani o pagkaing dagat, shellfish o soy. Kaya't mangyaring mag-ingat at tingnan kung ikaw ay may alerhiya sa anumang pagkain. Kung gayon, mangyaring iwasan ang partikular na pagkain na iyon ng tuluyan. At magpagamot kung sakaling mangyari sa iyo ang anumang ganitong mga sintomas. Salamat!